Kumusta, Summer? Gaano karaming pagkain ang makukuha mo sa 25 metro kwadrado, 270 talampakang kwadrado na espasyo? At lagi kaming nag-aani ng medyo marami ng ilang bagay. Hindi sabay-sabay dumarating pero ipinapakita ko dito ang mga ani namin ngayon at mga tinatanim sa tag-init na dinidiligan. Marami-rami rin ang pagdidilig ngayong taon. Mas tuyo kaysa dati at mas maaraw talaga. Maganda ang araw kung may pandilig sa mga ugat dahil kapag mas maraming sikat ng araw, mas marami ring photosynthesis at mas mataas ang ani ng pananim tulad ng pipino. Mabilis na silang lumaki na yon kaya marami na akong napipitas. Laging may hinog. Pwede kang pumili ng laki ng aanihin mo. Ganito kalaki ang kinukuha ko. La Diva ang tawag sa variety na ito. May isa pa doon. Masasabi kong sa karaniwan, nakakaani kami ng isa nito bawat araw mula sa 2 halaman sa ganung kalaking espasyo, minsan higit pa. Pero ang mga pipino na ito ay nangangailangan talaga ng maraming tubig para lumago ng maayos. Kaya dinidiligan ko ito halos araw-araw. Ang mga bulaklak sa harap ay Malope Vulcan Trifida, magandang uri na laging namumulaklak. Gusto ko ring magtanim ng mga bulaklak dito doon, gaya ng zinnias at dahlias na makikita mo. Dito sa dulo, may mga halamang pampalasa tayo. May chives dyan at siguradong kailangan nilang diligan kung gusto mong manatiling buhay ang mga ito. At may maliit na puno ng laurels sa paso na nabibigay ng sapat na dahon, sapat na talaga. Itong mga kamatis, nilalagay ko sa estruktura na binigay sa akin yung tagsibol. Hindi ko pa ito nasubunat, di ko alam kung gagana. Sa una, akala ko marupok ito. Pero sa totoo lang, nakayanan nito ang malalakas na hangin at ito ay gawa sa tali ng sampayan. Ito ay plastic na hindi nabubulok. May nagtatapon nito. Yung lalaking magdala nito, kinuha niya yon sa basura ng iba. At ang mga poste ay nakabaon ng 2 talampakan o 60 sentimetro sa lupa. Kaya talagang matibay ito at may matalinong paraan para baguhin ang taas ng halaman. Kaya kapag tinanggal mo ang mga aso na clip na ito, pwede mong paluwagin ang manipis na kawad at ibalik ang clip. Kung kailangan, ibaba ang mga halaman kapag umaabot na sila sa itaas na bihira mangyari sa klima natin. Mayong taon, mas malaki ang itinubo nila kaysa karaniwan kaysa dati. At isang bagay na gagawin ko sa loob ng mga 2 linggo, pipitasin ko ang mga dulo ng halaman. Parang nakakahinayang gawin yun. Kapag pinatigil mo lahat ng pagtubo, wala nang tutubong bago mula unang bahagi ng Agosto. Dahil dito, mas mapupunta ang enerhiya ng halaman sa mga bunga, kaya mas malamang na mahihinog lahat ng bunga. Ang mga leek ay itinanim pagkatapos ng repolyo, kohlrabi at broccoli, kaya sila ay inani nung tagsibol. Itinanim namin ito mga 2 linggo na ang nakalipas. Kaya ang mga leek na ito ay inihasik noong Abril. Magandang panahon ito para sa pangunahing tanim na leek kahit kailan sa Abril sa maliliit kong module cells at pagkatapos ilipat sa 7 cm paso bago itanim sa lupa. Kaya nagkaroon sila ng magandang panimula. Mga 3 buwan na silang gulang kapag itinanim talaga sila sa lupa at dinidiligan din namin sila. Ang pagtatanim sa linya ay nakakatipid ng tubig dahil pwede mo lang idaan ng hose o pandilig sa bawat linya hanggang lumaki sila. Nakatipid yun ng tubig. Ganon din sa Baguio beans. Itinanim ko ito sa palitan ng letsugas. Kaya patuloy pang naaani ang letsugas habang regular kong kinukuha ang panlabas na dahon. Inilagay ko lamang buto sa gitna ng letsugas. Sa madaling salita. Lahat sila ay tumubo na ikinatuwa ko. Iyan ang tinatawag na slenderette. Titingnan natin kung paano sila lalaki. Posibleng magbigay ito ng French beans hanggang taglagas. Napapansin ko rito na napakaganda ng ani nila tuwing Setyembre. Halos mas maganda pa kaysa sa tag-init. Kaya inaabangan ko sila kasi hirap kaming makahanap ng magandang beans na yun. Pero ang dulo ng hardin ko ay sobrang tuyo dahil sa mga puno sa likod ng bakod ng kapitbahay na sumisipsip ng halumigmig. Humukay kami ng trench dun 2 taglamig na ang nakalipas. Pero di talaga natatanggal ang malalalim na ugat. Kaya nababawasan lang ang pag-ugat sa hardin. Ibig lang sabihin nito, mas madalas at mas maraming didilig dahil laging nariyan ang mga ugat ng puno. Kaya kapag marami kang tubig na binigay, marami ring napupunta sa mga puno. Kung madalas at kaunti ang dilig mo kaysa marami, pero paminsan-minsan mas mapupunta ito sa mga gulay. Sinisigurado ko lang na nadidiligan sila. At ganun din ang nangyari sa mga dahlia. Dahil may 3 dahlia dito at yung nasa gitna ay hindi talaga maganda ang lagay. Lagi itong nalalanta. Kaya inalis ko ito at tinitiyak kong sapat ang dilig nila para mabuhay. Mahilig talaga sa tubig ang mga dahlia.
Dito, kakaiba ang pagtatanim dahil sa ibabaw lang nilalagay ang tubig sa pagdidilig. Kaya mga 1 minuto o 1.5 minuto bawat 2 o 3 araw para may sapat na tubig na tumagos pababa. Ang halamang sili ko ang nagsasabi kung tama ang ginagawa ko kasi malalanta ito pag kulang sa dilig. At ang pagkalanta ng mga halaman ay hindi ibig sabihin na namamatay na sila, pero hindi sila masaya at mas lalago pa sila kung mabibigyan mo sila ng sapat na tubig. Nakatulong sa sili ang pagputol ng strawberry, kaya kapag tapos na silang mamunga, pinuputol ko ang mga ito, hindi hanggang ubod, kundi malapit sa pinakamaliit na tumutubong dahon. Pinuputol ko rin ang mga patubong sanga dahil kailangan talagang tanggalin sa ganitong sitwasyon. Kasi hindi naman talaga sila makakapag-ugat kahit saan. Kaya ang nangyayari, kumukuha lang sila ng lakas mula sa halaman. Samantalang dun sa mga strawberry na yon, katatapos lang nilang mamunga, yon na isang uri na tinatawag na Florence. So pagtatapos ng panahon ng pamumunga, pinuputol ko ang mga dahon. Ngayon, mas marami akong oras at effort na nilaan dahil gusto kong itago ang mga runner. At pagkatapos, diniligan ko rin. Para makagawa sila ng bagong halaman na itatanim ko sa ibang lugar. 3 taon na ang taniman ng strawberry doon. At ngayong taon, hindi na kasing ganda ng nakaraang taon. Marami pa rin kaming nakuha, pero parang naibigay na nito ang pinakamaganda niya. Alisin ko yung mga halaman pag nag-ugat na yung runner at itatanim ko sila sa ibang lugar. Unang taon pa lang ng mga halaman na ito, kaya ang mga dahon nila ngayon ay magiging pagkain para sa ani sa susunod na taon. Sana maging maayos, basta tuloy ko lang ang pagdidilig. Ang ganda ng Greek basil dito. Pinuputulan namin ito ng sapat para may bagong usbong na lumabas sa mga gilid. Kaya tuloy-tuloy ang ani. Sa tingin ko, naapektuhan ng jowstberry dito dahil lapit ito sa puno at pakod. Di ito nagbunga ng maganda at marami ring nakuha ng mga ibon. Hindi ko nakita na sulit takpan, kaya hindi ko rin ginawa. Yung mesa sa daanan ay nagbigay ng marami at maganda ang ani namin doon. Tinanggal na namin ang lumang tangkay at iginiya ang mga bagong tangkay, gaya ng kadaniwang ginagawa sa raspberry at blackberry na pinaghalo. Dito, may nangyaring kakaiba na di planado. Nagtanim kami ng beetroot nung Hunyo, 5 linggo na ang nakalipas. Nung malamig-lamig pa at natakot ako na baka kainin ng kuneho ang mga dahon, kaya tinakpan ko ito ng tilang fleece. Nagmadali ako noon kaya hindi ko nahanap ang lambat na lagi kong gamit. Akala ko dati umiinit masyado ang talang panakip tuwing tag-init. Pero okay naman ang beetroot dito at nadiligan ko pa sila kagabi kahit may panakip. Pero makikita tamo na malalakas sila at magkakasamang itinanim katulad ng mga leek kaya magkakasama sila sa isang kumpol. Kapag tiningnan mo ang isang kumpol na magkakasamang itinanim, mapapansin mo madalas may isa na mas malaki kaysa sa iba. Kapag inikot mo ito sa halip na hilahin, iyon ay. Pwede mo itong alisin nang di nakaabala sa iba at makapagpatuloy sa paglaki. Ang variety na ito ay tinatawag na flaming barrel at napakaganda nito, may orange at dilaw na singsing sa loob at masarap, matamis ang lasa. Gusto ko itong kainin ng hilaw. At magbibigay ito ng ani mula umpisa hanggang dulo ng taglagas. Sa huli, nais kong magtanim ng ilang bagong halamang pang salad para sa taglagas. Maganda ang lugar na ito tuwing unang tag-init para sa mga gisantes. At mga gisantes din ito noong huli tayong narito sa maliit na hardin. Nilinis lang namin sa pamamagitan ng pagputol ng tangkay, kaya makikita pa rin ang natirang bahagi at ugat ng mga gisantes. Putulin malapit sa lupa, ilagay sa compost, at matagal na ring bakante. Naghihintay lang. Itong mga salad at lahat ng salad na itatanim ko dito ay inihasik mga 3.5 linggo na ang nakalipas. Pero pwede ka pa rin maghasik na yon, lalo na kung chicory kung gusto mo ng radicchio. Ito ay isang uri na tinatawag na 500 at 6 TT at kasama ito sa mga binhi ko sa Premier Seeds Direct. Inirerekomenda ko talaga itong uri na ito, lalo na dahil maganda ang nabubong ulo nito at maganda rin ang kulay nito. At nanisila, sabihin na natin, bandang huling Setyembre o Oktubre kung kailan hindi na masyadong maganda ang tubo ng letsugas. Hindi ito letsugas pero parang kamag-anak ng letsugas, masasabi mo. Si Cory, endive, at letsugas ay mula sa parehong pamilya ng halaman. Madaling mag-ipon ng buto mula sa mga ito. Ang endive na ito ay mula sa mga butong inipon ko noong nakaraang taon sa bahay. Kusang tumubo ito malapit sa Womery.
Hinayaan ko lang itong tumubo at mamulaklak. Nag-ipon kami ng buto at masasabi ko na kapag sariling tinabing buto ang ginamit mo, kagaya nito. Talagang malalakas ang mga halamang ito. Kaya inilalagay ko sila ng medyo malalim gaya ng nakikita mo. At ginagawa ko ito para matulungan ang mga ugat para manatiling basa ang root ball. Kaya inilalagay ko sila sa mga butas na ginawa ko na gamit ang dibber. Kasi sa karanasan ko, mabilis at madaling paraan ang pagbutas muna para makagawa ng maraming butas sa pagtatanim at nagpapadali talaga na mailagay agad ang mga halaman. Kita nyo, sakto lang ang laki ng butas para sa mga module na ito. Yung root ball na module. At dininan ko ito pababa sa root ball nito para magkaroon ito ng magandang contact sa lupa at compost sa paligid nito. At idiligan ko ng mabuti ang mga halamang ito dahil maliban na lang kung uulan na hindi naman mangyayari. Ang tubig ay tumutulong para magkaroon ng maayos na dumikit ang mga ugat sa lupa at compost sa paligid ng mga ito. Medyo malalim para mapanatili ang halumigmig. At nilalagay ko ang endive sa bahaging ito na mas malilim ng kaunti dahil sa shed. At sa medyo mas maliwanag na bahagi, dito ko ilalagay ang mga litsugas na ito. At ito ang Maravilla de Verona. Inirekomenda ko ulit ito mula sa Premio Seeds Direct at ilalagay ko rin sila ng medyo malalim. Minsan naisip ko, wow, masyadong malalim ito para sa litsugas kasi wala naman silang mahabang tangkay. Palagi kong napatunayan na mahusay ang paraang ito ng pagtatanim sa kanila. At kadalasan, itinatanim namin ang mga litsugas na ito kapag mas maliit pa ng husto ang mga ito kaysa rito. Halos 4 na linggo nang nasa tray ang mga ito ngayon na medyo matagal na kapag taginit. Nagtanim kami ng ilan noong nakaraang linggo mula sa parehong batch na inihasik. At nung panahong iyon, 17 araw pa lang sila. Yan ay para bigyan kayo ng idea. Hindi na kailangang maghintay ng matagal bago itanim ang mga halaman sa lupa. At kapag natapos ko ito, bibigyan ko sila ng maraming tubig sa ibabaw. Pagkatapos, didiligan ko sila tuwing ikalawang araw. At habang nandito ako, didiligan ko na rin ang mga presa dahil gusto ko ng mga runner na ito. Kaya may isang runner ng presa na itinulak ko lang sa lupa kagabi. Wala pa itong ugat, pero pwede itong mag-ugat at maging halaman basta panatilihing basa ang lugar. Kaya ito ang pangunahing kailangang diligan na yon, kasama ang mga pipino at hindi ganong prioridad ang mga kamatis at leek. Ito ang pinakamahalagang gawain sa mga susunod na araw. Pagkatapos, magsisimula na ako mag-ani ng panlabas na dahon mga 1 buwan mula ngayon. Ang mga chicory ay bubuo ng siksik na gitna mga 2.5 buwan mula ngayon. Kaya marami pang aanihin dito sa maliit na hardin. At babalik tayo dito pagdating ng taglagas.